Nabalita pa nga yan na ang mga Filipino kahit na anong sector, pangit talaga yung work-life balance. May mga pumapasok ng 6 days a week para lang may malaki-laking maiuwi. Ko naman ginustong mabuhay. So parang ba't ganito yung ba't ganito kahirap yung buhay natin? Tapos bakit wala akong kalayaan na gawin kung anong gusto ko. Grabe. Naiyak ako konti. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ito ang kayod ng mga BPO workers. Tinagurian silang mga bayaning puyat. At sa linya ng kanilang trabaho, walang pero-pero. At hindi lang tulog ang nasasakripisyo, kundi pasensya at pagkatao. Please stay on the line dahil ngayong araw kasama ko si Renzo Bahala na 20 years old pa lang, isang call center agent na for almost 2 years. At hindi ito ang una niyang kayod, pang-apat na to. Paano? Ako po si Dorinsoy Baguio. Ito ang kayod ngayon. Nakakatuwa kasi sa bawat podcast natin, iba't iba yung mga nakakasama nating tao. Iba't ibang background, iba't ibang age, iba't ibang trabaho. At ngayon, I think first time na ang makakasama ko na guest ay very young. First time, no? Na younger than me ang guest. So, bagong perspective yung matutulog. But of course, 20 years old. Pero napakaraming experience, malalim na hugot na experience under your belt. And yan yung pag-uusapan natin ngayong araw. Thank you so much, Renzo, at sinamahan mo kami dito sa podcast. Alam namin na yung mga break mo, papantulog mo na lang, papahinga mo na lang, pero sumama ka sa amin. Thank you so much. Thank you din sa invitation. Ang kalmado niya, no? Nakakatawa. Okay, let's talk about your BPO career. Work-wise, you mentioned na yung struggle mo was dun sa requirements. Work-wise, paano ka nagsimula? Di ba may mga accounts na hinahandle sa BPO? Paano yung naging simula mo dun? Sa BPO kasi, pag nag-apply ka, wala ka naman talagang say sa kung saang account ka dadalhin. Ina-assign. I-assign ka. Okay. And ang nag-a-assign yan yung recruitment hub and yung HR. So, parang ibabase lang nila yun sa naging interview mo. If pay ka sa voice account, ililipat ka nila sa voice account. Or pag non-voice ka nila lalagay. Sila na nag-a-assign, hindi kayong Sila pumipili. nag-a-assign. Okay. So, wala kaming chance na makapili. Pero, there are chances naman na pag kung ano yung in-applyan mo, for example, content moderator yung in-applyan mo, content moderator yung mapapasukan mo. Okay. Pero if you applied like randomly, punta ka lang sa recruitment hub, tapos nagpasa ka lang ng walang kasiguruduhan kung anong account yung mahahawakan mo, kung saan ka madadala. Ano yung napunta sa'yo? Ano-ano? My first account is retail. Nagbebenta kami ng mga gadgets, tapos mga electronics, pati mga appliances sa UK. Mga Brito. So hanggang ngayon, yun yung account mo? Or iba na? Iba na. Nagbabago? Gano'ng kadalas magbago yung mga account? That would still depend kasi yung tagal mo o yung pamamalagi mo sa isang account, it's not up to you. Hindi ikaw yung magde-decide. Okay. So, pwede ka nila ilipat? Pwede ka nilang ilipat, pwede ka nilang tanggalin, pwede ka nilang i-fire, o tanggalin sa account. So, without warning? Or meron naman? Meron namang warning. Okay. Iba-iba kasi yung reason ba't ka nila ililipat ng account. And in my, sa case ko kasi, redundancy. Kumbaga parang, bawat site kasi sa BPO na nag-handle ng same account ay nagpapaligsahan. Contest siya, pagalingan siya. So may score sila every day, like every month. Okay. Ang scores na yun yung pinagsama-samang scores ng bawat agent. Ah. Yun yung yung pag nahi-hit metrics, yung KPIs. Ayun yun. Tapos pagsasama-samahin yun. Tapos yun yung magiging score nung site. Tapos pag mababa yung score ng site, kukwestiyonin niya ng kliyente. Pag magaling yung kabilang site, syempre dun magfo-focus yung yung client. Dun siya mag-expand. And other factors is, for example, yung sa akin kasi, may site sa Cebu na nag-handle ng same account sa amin. Pero dahil nga mura yung pasahod sa Cebu kasi, pa rin, imposed pa rin sa BPO. Sumusunod yung BPO sa minimum wage. So,
dahil mas mababa yung pasahod sa Cebu, doon sila mag-expand. And hindi naman nila i-dissolve yung account nandito sa Manila kasi kami yung main. Kumbaga, kami na lang yung sasalo. So, wala nang rason para i-keep pa yung napakaraming agent. So, we need to let go of these agents. So, ganun. Lilipat sila lang sa ibang account. Sa ibang account. Ganun pala yun. Mm-mm. May training ba, kunyari? Yeah, may training naman siya. Before, matagal yung mga trainings eh. Kasi they need you to familiarize with the tools. Pero hired ka na niyan? Hired ka na neto. May sweldo ka na? Bayad ka. Okay. Paid yung trainings. And tumatagal yun dati ng mga 3 to 6 months yung training. Matagal. Tagal. Kasi kailangan mo talaga ma-familiarize yung sarili mo sa mga tools and dun sa mga processes. Pero habang tumatagal yung mga BPO companies dito, 1 month na lang yung training. Sa inyo? Oo, 1 month na lang. 1 month na lang. Tapos after 1 month, salang ka na kaagad. After 1 month, meron ka namang tinatawag nilang nesting period. Ano? Nesting? Nesting. Okay. Parang lang, pahapyaw lang, bibigyan ka na, andun na yung nag-work ka na. Parang trial? Oo. Parang bibigyan na nila kayo ng workloads ng mga agent, ng mga tenured. Pero hindi ganun kabigat. Kunyari, sa calls, may hours lang kayo na magko-calls kayo. Parang ipaparanas lang sa'yo kung ano yung experience sa calls. And kunyari, pag chat support ka naman, yung mga tenured agents, kayang mag-handle ng 10 chats sabay-sabay. Ng iba't iba yung concern. Grabe. The attention span. Sa nesting period, bibigyan na naman kayo na parang at least 3 yung kausap. Para masubukan mo lang. Tapos, sa email naman, testing na kung magaling kang sumagot o magbigay ng resolution via email. Yun lang. After nun, 1 month yun magtatagal. And may pa rin siya, scoring. Sa training, wala. Wala kayong score, doon na kayong grades. Para lang kayong pumapasok sa school na bayad ka. Tapos tinuturuan lang kayo. Pero pagkasalang, may grades? So anong nesting, nangyayari sa mga bumabagsak? It's either i-reprofile ka nila or tatanggalin ka na nila. Reprofile meaning? Reprofile is, ililipat ka nila ng ibang account. So, mag-undergo ka ulit ng another training sa another specific account. So, another processes na naman na kakabisaduhin. Another phases na naman. Ang hirap pala, no? Napaka-flexible. Hirap pala bago ka pumasok sa certain account, ang dami mong pinagdaanan muna. Kailangan training, masaya siya. Kasi, yung mga trainees, naglalaro lang, nakikinig sa mga lectures. Tapos, pina-familiarize yung sarili sa mga tools na gagamitin. Tapos, andyan yung mga pakulo ng mga palaro ng mga trainers. After nun, pag na-endorse ka talaga sa prod, yun na yung totoong realidad. Yung realidad so, talaga calm na, before the storm yung yung training. So, pag nesting period na at nasa prod ka na, or kahit nagsa-side barge pa lang kayo, yung side barge yung tatabi ka sa isang tenured agent, tapos may kinig ka mag-observe ka. Dapat talaga, siguro magiging tip ko na rin to sa mga gustong mong pumasok sa BPO. Pag nasa prod ka, be attentive. Kung ano yung ginagawa nila, absorb mo lang. Kasi magagamit mo siya sa work mo. Pag nasa nesting ka na. Kasi yun yung mga tinatawag naming mga ways. Anong ways? Mga para-paraan. Na parang kanya-kanyang para-paraan yung mga agent para mapadali yung mga task nila. Ayun. Tapos, pag nagsa-side barge ka, parang ina-absorb mo na parang, oo nga, napapadali yung ganitong bagay. Kaya yun, be attentive lang. Ganun naman yung ginawa ko nung nesting period ko. Nabsorb mo lang? Oo, nabsorb ko lang talaga. And I know nakaka-pressure siya kasi parang ini-scorean kayo. Tapos merong deliberation every week. Grabe, parang school, no? Parang kailangan mo talaga makaabot after 1 month. Tapos fully endorsed ka na sa production floor. So, application, training, nesting, saka salang. Ang daming steps bago makarating dun sa mismong trabaho. And you went through all of that? Yes, I did. Since 2 account na yung nahawakan ko, twice ko na rin siyang naranasan. Choice mo yun na malipat? Oo. Hindi. Okay. Kailan ka nalipat ng account? Ilang years into yung work mo as call center? Nung nakapasok ko sa current company ko and then sa first account ko, na-enjoy ko siya kasi alam mo yun, 3 lang kaming magka-age nun. Tapos the rest, mga matatanda na.
So parang hindi ako sanay na makipagtrabaho o makipag-usap sa mga hindi ko ka-same age. So, naging close ka sa kanila? Mas naging close ako sa kanila. And ayun, na-enjoy ko siya, yung training and all, pati sa mga supervisor. Kung naging malapit ako sa mga supervisor ko dun sa first account ko, na-enjoy ko siya. Tapos parang yung pagbebenta, ang lakas ko pa nga mag-OT nun eh. Sipag ka mag-OT. Overtime. Parang ako nun, bida-bida ako nung mga time na yun eh. Parang, Siyempre, naranasan mo na magtrabaho ng 5 to 12 midnight. Wala ka nang kinatatakutan kapag ganun yung Oo. pinagdaanan mo. Kaya yun, natuwa sila sa akin. Tapos, at the same time, sabi ko parang yung gusto kong account, ayoko na umalis dito. Anong account to? Yung sales, yung retail account. Tapos, dumating yung time na, kasi chat support ako nun eh. Dumating yung time na nilipat kami sa training kami for voice. Pero originally, nag-apply kami as non-voice, chat support. So parang nag-raise up kami ng question, bakit po kami ililipat sa voice? Tapos ang sabi lang sa amin, masanay na kayo. Ganito talaga dito. Magagawa mo yung mga bagay na hindi naman, hindi mo naman talaga gusto. Pero eventually, bibigay sa'yo yun at wala kang choice kundi gawin to. So, nag-training kami for voice, tapos nagko-calls na kami, nalipat na kami from chat support to calls. Yung transition na yun, na-enjoy ko pa rin naman siya. And gulat nga ako sa sarili ko kasi parang hindi siya naging mahirap yung transition from chat support. Na kaya ko pala mag-calls. And parang hindi rin siya malayo dun sa ginagawa ko sa chat support. Yung chances lang na magkaroon ako ng commission ay mas malaki-laki sa chat. Kasi sa chat, andun yung mga concerns na nagpapahelp sa purchasing. Sa calls, more on, reklamo. So may ganun din palang difference, no? Sa iba't ibang, sa voice, sa non-voice, iba't ibang account, may iba't ibang level ng chance na makakuha ka ng commission. Hindi pala sila pantay-pantay. Hindi. Tapos wala ka pang choice mamili. Oo. Sayang. Siyempre, gusto mo magpunta dun sa account na mas mataas yung chance na magkaroon ka ng commission. Pero masaya ka dun sa account mo ngayon. Sa account ko ngayon, Voice ka pa rin. Voice tsaka email ako. Dalawa na. Ganun talaga. Sa BPO kasi, na-normalize na yung pagbibigay ng multiple jobs, assignments sa isa. That's the way, in reality, the reason why they keep on doing this is mas nakakatipid sila. Ang dalawang trabaho kayang gawin ng isang tao. Pero paano naman yung tao? Ayun nga, it takes a toll dun sa tao, dun sa agent. So there are talagang effects. Even if you try your best or everything to enjoy your job, talagang may time na parang mababurn out talaga yung tao. So, dito sa PO, yung puhunan mo talaga dito, yung lakas ng loob. And matcha-challenge talaga yung mental capacity mo dito. Dumating ka ba sa point na yan? Bilang dalawa yung pinagsasabay mo? Yeah. Dumating naman ako din. Sa burnout? Yeah, I was really burnt out. God. This year. This year lang. And, ayun nga. Kasi siya, parang napa-ask pa rin ako dun sa sarili ko na parang gusto ko pa ba yung ginagawa ko? Kasi parang pumapasok na lang ako para, may masahod ako sa isang araw. Pero hindi ko na nagugustuhan yung ginagawa ko kasi nakakapagod na siya. And I know it's unfair. Kasi sa loob talaga ng production floor sa kahit na anong BPO company, may kita ka talagang unfairness. In what way? When it comes to pagbibigay ng mga task, may sisilip ka na different LOB or line of business or different teams that handles different tasks. You could see parang sila, ang gaan-gaan ng trabaho nila. Parang ako, ang dami ko nang ginagawa. Parang ang unfair naman nito. Pero parehas kami ng sinasahod. So yun, parang nakakapagod yun kasi may kita mo unfairness na parang ayoko na nito. Ganun. Buti hindi ka bumitaw? That was March 1 when March 1 this year? When I tried to, magpasa ng immediate resignation ko. Napuno ka na? Napuno na ako. Sabi ko, madami namang ibang BPO company dito na siguro may favorable condition or environment para sa akin. Hindi ko na rin talaga nagugustuhan yung treatment ng management and napaka-unfair na talaga dito sa account na to. So, there's no reason for me to stay. So, I did. Nagpasa ako ng resignation ko. Not directly to my supervisor. Directly to HR.
May resignation letter to HR. Sa HR naman kasi wala naman siyang ibang gagawin. Hindi naman sila yung nagde-decide kung tatanggalin ka nila or what. Hindi naman sila yung nag-a-approve ng resignation mo. Ipapasa lang kasi nila to sa OM mo, sa operations manager mo, sa boss nyo. Then, nung pinasa ko, sabi niya, sige, knowledge, papasa ko sa boss mo. OM mo. And then, after that, na-receive nung boss ko. Pero hindi pa siya nagre-reply. Ang ginawa niya, kinausap niya yung supervisor ko. Sabi mo muna yung agent mo, baka pwede pang gawa ng paraan. Doon sila nag-offer na, nag-reach back sa akin yung supervisor ko. Sabi, ano pong nangyayari? Baka pwede pa natin gawa ng paraan, baka pwede pa nating ilowa to. Pwede pa nating pag-usapan. Oo, Parang yun, break pwede up pa nating na. pag-usapan. Pwede pa nating pag-usapan. Sabi ko, TL, sige, i-retract ko yung resignation ko kung pagbibigyan niyo ako sa 1 month leave of absence ko. So, pumayag sila. Pinagbigyan nila ako sa 1 month LOA. Then, niretract ko yung immediate resignation ko. Ano ginawa mo dun sa 1 month? Nagpahinga ako. At the same time, hindi pa rin naman dumitigil yung organizing work ko. So, parang, nag-focus ako doon. Kasi, parang mas doon ko kasi nakikita yung sarili ko. Doon sa organizing work mo? Sa organizing work ko. And then ngayon, back ka na sa... Yun, after 1 month, bumalik ako. Hindi pa rin nagbabago yung mabigat na feeling na yan. Mabigat pa rin. Nahihirapan ako sa araw-araw pagpasok kasi hindi na siya gaya nung dati. Nung nagsisimula ako, sobrang saya na parang nilook forward ko na pumasok araw-araw kasi makakausap ko yung mga friends ko yung mga workmates ko. Pero ngayon kahit, ang dami ko namang kaibigan sa loob, sa current account ko. Pero hindi na siya tulad ng dati. Wala na yung excitement na pumapasok araw-araw. Parang resentment na siya. Sabi mo, nakakaasa, papasok na naman ako. Lunes na naman. Lunes na naman. Ayun. Pero so far, siya. It is something naman na binabasag ko. Parang challenge ko yung sarili ko na parang, if you love your organizing work, you gotta stay inside. So yun yung naging motivation mo. Pero grabe, no? Not for the faint-hearted ang pagiging isang call center agent. Not talaga. Grabe. Feel ko pag pumasok ako, ako. Hindi kaya ng puso ko. Grabe, ang tibay. Ang tibay. Ibang klase. But of course, we want to talk about more dun sa BPO career. Yung struggles niyan. So, maglalabas ako ng fishbowl. Medyo seryoso yung usapan, tapos naglabas ako ng fishbowl. Pero ito, syempre gusto nating alamin pa, in-depth, yung mga issue na related sa pagiging isang call center agent. So ito na, ilalabas ko na yung fishbowl. Okay. So laman nito, ang itatawag ko dito ay mga calls. Diba sa work nyo may queuing. Okay, so laman nito. Sige, wag na lang calls. Fishes na lang. Sige. Okay, so ang laman niya na iba't ibang issues, concerns related sa pagiging isang call center agent. Okay. Do the honors. Ayun, unfair labor practices. Pumapasok kahit may bagyo. Ayun. Kasi parang recently, sa Typhoon Karina, may mga ganong kwento sa social media na kahit bagyo, pinapapasok. Sa BPO kasi, since yung pinagsaserban namin na mga countries kasi is mostly yung mga accounts na handle ng mga BPO companies na to, mga foreign-owned. So yung may mga accounts na nag-handle ng different countries. And for example, if may bagyo sa atin, wala namang bagyo sa kanila. So kahit anong mangyari, business is business, tuloy pa rin. Sa amin, hindi tumitigal yung production. Pero paano naman yung tao? Bahala sa inyo kung sakali. Paano ka papupunta? Wala ba kayong mga batas o rules na maprotekta sa inyo sa mga ganong sitwasyon? Meron yung labor code. May mga labor laws sa Pilipinas na kaya naman nandoon is to protect the workers. Pero inside the BPO, it's not properly enforced. Kasi BPO is an industry na hindi naman to mga locally or Filipino-owned multinational companies yung mga may-ari nito. And hindi sila na-regulate nung Philippine government. Hindi sila nasisilip dun sa mga unfair labor practices nila. Kasi unang-una, yung BPO yung may pinakamalaking ambag sa
Philippine economy. And dahil nga doon, yung BPO companies na to, tinitake advantage nila yung yung labor flexibility. And yung labor flex is the main manifestation ng unfair labor practices. For example, ayun nga, kasama pa rin to dun sa sa occupational safety and health. OSH. May OSH law sa Pilipinas. So, for example, bumabagyo katulad ng Karina. Pero kasi may choice yung yung mga workers, yung mga agents na tumanggi o umabsent. Okay. At okay lang. Papayagan sila. Oo, papayagan sila. Pero alam mo yun, parang may kaakibat siya na consequences. Like for example, baka pag umabsent ka, dahil may schedule ka, pag umabsent ka, matatag ka as no call, no show. NCNS. And NCNS is may siya, kaakibat yan na corrective action, papel or incident report, IR. So in a way, parang natatanggalan ka ng choice. That is the unfair labor practices sa kanila. And sa sa BPO nga, kahit holiday, pumapasok kami. Sabado, Linggo, pasok kami. Iba-iba yung schedule namin. Kami nga yung abnormal na naging normal. Paano abnormal na naging Kasi normal? kung pumapasok kami ng gabi, iba yung schedule namin. Iba yung oras ng pasok namin. Hindi kami nag-off ng Saturday, Sunday. And pumapasok kami nung holidays. Kahit nga may kasal o binyag o patay yung kamag-anak, papasok ka pa rin eh. Kasi dahil nga dun sa commitment mo na may pasok ka. Unless na lang kung pinapayagan ka na sige, i-authorize ko yung absent mo. Pero pag hindi ka na pinayagan, tag ka talaga as no call, no show, NCNS ka, tapos may papel ka. Ang ironic, no? Nabanggit mo na yung BPO, malaki yung nako-contribute nila sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero yung mga tao behind making that happen, hindi sila naaalagaan. Hindi kayo naaalagaan. Ayun nga, dahil actually with that, lumobo yung yung if we're going back to kasi may mga naman kami. 2023 pa lang, dahil nga nagsara yung mga local businesses dito, ang sumalo ng mga unemployed ay yung BPO. So doon nag-boom yung BPO. And with that, lumabo yung workforce o yung bilang ng mga workers into 1.7 million. So, ang laki talaga. So, kalat-kalat na rin siya sa buong bansa. So, 2023 dun sa namin, merong revenue, yung pinagsama-samang revenue ng kabuuang BPO industry ng 35.5 billion US dollars. Billion. That's revenue, yung kita nila. And, ayun, tas compared mo sa, pag tinanong mo ang isang normal na call center agent na, magkano sinasahod mo? 15,000 lang, 20,000 lang. May irony, no? Napaka, talaga. Kasi syempre, to, business eh. And when it comes to business, parang, mo yun, BPO rin naman kasi is hindi siya normal na nabuo dito sa Pilipinas. Ni-normalize na lang talaga siya. Kasi nga, kulang na kulang yung trabaho sa Pilipinas. So, nabuo yan out of need also. And tulak na rin dahil nga itong mga multinational companies na to ay nag-expand para yung yung cost efficient para sa kanila. Para malaki-laki yung kita nila. Pag nagbabawas ka ng cost sa production mo, tapos maraming napoproduce ng mga products, tapos nabenta mo siya, ang laki nung balik sa'yo, diba? Dito kasi, na lang nila eh. Palusot na lang nila na kaya nandito yung mga BPO companies na to kasi magagaling yung mga Pilipino. Magagaling mag-English. Natural daw yung empathy para sa kanila. Maging na tayo dito, frank, na andito sila para sa murang pasahod. Hindi sila nandito para dahil magagaling yung mga Pilipino. Andito sila para, pagsamantalahan yung mababang pasahod. Recently nga lang, nag-ask lang tayo ng pagtaas ng sahod and ang hirap-hirap pa gawin. And dahil na rin dun sa parang favorable condition na nabuo dito sa Pilipinas, napakadali para sa kanilang pasukin yung Pilipinas at dito mag-expand. Kasi ito parang nangyayari na rin siya. Tagal na yung BPO talaga 90s from that. And nung 90s kasi, lang yan, encoding and animation. Marami kasing hindi lang call center yung nakapaloob sa BPO. Andyan yung data encoding, animation, and all. Basta outsourcing. Pasok siya dun sa BPO. Ang dami siyang branches.
90s, ayan, nag-start sila dito sa Manila. And nag-start sila sa mga precursor ng mga IT hubs. Itong mga IT hubs na to, yung kauna-unahang IT hubs dito sa Pilipinas, yung Eastwood sa QC. sa Libis, sa QC. Tapos yung isa sa pinakamalaki na rin ngayon, yung BGC, IT hub din siya. Doon mo mapapansin na dito naka-concentrate yung mga malalaking BPO companies. Tinatawag namin parang enclave nung mga andun sila matatagpuan. Kasi siya may factor din yung government with this. Kasi sila yung nag-create nung favorable condition na yun para sa mga multinational companies na makapasok sa Pilipinas. Unang-una sinuportahan nila yung pagkakaroon ng mga IT hubs na to. Nung nag-create sila nung if I could go back to this. May research. Backed by research. Yeah. Ayun, yung timeline kasi siya, yun, yung 1990s, nung yung PEZA o yung nag-create sila ng mga special economic zones. Ito yung mga yung makikita mo sa mga Subic, mga ganon. That's special economic zone kasi. And doon na rin nila nabuo yung PEZA, Philippine Economic Zone Authority. Sila yung nag-set dapat ng regulation. Tapos, kauna-unahang PEZA accredited na hub is actually yung Eastwood kanina nabanggit ko. And with that, nung nagsisimula sila dito, para ma-attract sila is nagbigay sila ng mga tax holiday incentives. So, for the first 8 to 10 years ng company, ay hindi sila nagbabayad ng tax. And very enticing. Very enticing yun kung ikaw yung business owner. Kasi malaki yung tax, di ba? And for 8 to 10 years, wala kang babayaran. Ang laking motivation nun diba? For you. Mababa na yung labor cost. May tax holiday ka pa. May tax holiday incentives ka pa. And pwede ka pa makapag-self-regulate. Pero nakakalungkot. Kasi sa setup na yun, ang mga mahihirap lalong humihirap. At ang mga mayayaman lalong yumayaman. Ganun talaga yung... If babalikan din natin, parang when it comes to history kasi, and then sa own personal history ko, hindi naman yung lipunan na ginagalawan natin, nabuo siya ng ganun, yung ganung sistema, na yung ang mahihirap ay lalong naghihirap, ang mayayaman ay lalong yumayaman. Pero totoo, kung sa ganung sense, mapapatunayan na yung statement na mayaman yung Pilipinas, pero naghihirap yung mamamayang Pilipino. Kasi dahil nga sa mga ganung klaseng like exploitation o yung mga taking advantage of our rights. Doon. Grabe. Unang bunot pa lang yun. Unang bunot pa lang. Promotion at company hopping. Ayan. Gaano ka talamak yung ganung sitwasyon? Sa promotion and company hopping, uso yan. Uso sa BPO? Uso sa BPO to. Kasi sa panahon kasi ngayon, pababa yung sahod sa BPO. Nag-start sila like around 2004 na yung entry level ay 25,000. Ngayon, 15,000. May mas bababa pa. May nag-offer pa ng 12. And kung mababa na yung 15,000 dito sa Metro Manila, what more pa kaya sa region? Probinsya. Oo. Sa Ilocos, may nagpapasahod ng 9,000 as basic pay. Kaya imagine 9,000. Paano ka mabubuhay sa 9,000? Diba? Tapos magkano yung mga presyo ng bilihin ngayon? Kaya yun, yung mga call center agents, nagtatagal lang yan ng mga 6 months to 1 year, tapos aalis na sila para lumipat ng ibang company. Tapos, with your experience kasi, at least 2 years or 3 years, ang ganda pa kung sasabihin mong 5 years. So, pwede mo siyang magiging, pang bargain sa interview mo. Na sabihin mo may experience ako. So, pag tinanong ka, what's your expected salary? Pwede mong taasan. There are chances. Pero realistically ngayon, dahil nga pababa yung sahod, maliit na lang yung chance na makakuha ka nung mataas-taas na offer. Pero nangyayari pa rin yan. Yung company hopping. Nangyayari pa rin yan ngayon. Kung hindi dahil sa sahod, sila lilipat, mag-hop. Second na lang siguro yung experience nila with the previous company. Sa conditions. Like, for example, yung napaka-toxic ng working environment or malala pa,
if may mga harassment na nangyari sa kanya sa loob. Those are things na hindi siya nasisilat kasi. Really? Dahil hindi sila regulated. Yeah, hindi sila regulated. At the same time, sobra din yung palakasan sa loob. So, pangit yung politics sa loob. So, May politika kahit saan oo, talaga. kahit saan talaga. Kahit na, mo yun, yung victim kasi, if hindi niya feel, hindi siya safe na magsabi, hindi niya talaga sasabihin. And with that, kasi, yung mga committees dapat nasa loob nung company na dapat tutulong ay mismong management din yung nakaupo. So, walang genuine workers representation sa mga committees na to. I don't know if meron sa ibang companies na to, pero yung gender committee or Committee for Women's Affairs or for example, OSH na lang, yung Occupational Safety and Health. Management yung mga nakaupo dito, hindi workers. So, for example, nagkaroon ng power tripping and harassment like coming from your higher ups. Kanino ka magsusumbong? So, aalis ka na lang. You are left with no choice kundi lumipat. Ang hirap nun kasi ang dami mong pinagdaanan. Yeah. Para makapasok. And it is something na na-normalize na rin talaga throughout the years. Madalas siya nangyayari. Madami din talagang lumalapit sa org namin na nagpapatulong legally sa mga ganong klaseng bagay. No words. Again, not for the faint-hearted. And I hope pagbago yung ganong, sana hindi ma-break yung pagiging normalized nung ganong conditions. And mabilis din talaga kasi yung pacing dito. Sobrang bilis ng mga pangyayari kasi if nag-training, per batch kasi pag nag-hire sila, magpapatraining yan ng at least 25 na tao. So, ayun na yung wave. It's either wave 1, wave 2. May mga numbers kayo per batch. And doon mo mararanasan na parang habang tumatagal, pabawas kayo ng pabawas. Nasasala. Nasasala talaga kayo. It's either dahil sa performance nyo or dahil hindi na kinaya yung baba ng sahod or hindi na kinaya yung mga nararanasan niya sa loob. And with that, papatraining na naman sila ulit ng mga bagong mukha na naman yung makakaharap mo, makakatrabaho. Sisimula ka na naman ulit. And pagdating naman sa mga posisyon, dahil nga madaling umalis at madaling ma-hire na, kailangan talagang ma-fill up agad yung position right after na may someone na umalis. Kahit agent pa yan. Kasi yung production floor yung magsasuffer pag kulang sila ng tao, nasasalo ng calls, ng chats, ng email. The same time din with yung may mga position na like QA, supervisors, boss. So people come and go talaga. And sabi pa nga sa akin before, bago ko mag-apply, wag kang sobrang attached sa mga tao sa paligid mo sa loob kasi people come and go. And naranasan ko nga siya nung nalipat ako. Mabigat para sa akin na magpaalam sa unang team ko. Kasi na palapit na yung loob ko sa kanila. Lalo nagsisimula ka pa. Pero ayun, nakayanan naman siya. And hanggang ngayon, nag-keep naman kami ng close ties pa rin. Nag-uusap pa rin kami. And ini-invite yung isa't isa pag gustong lumabas. Yung good thing lang din na kadalasan naman hindi nangyayari sa iba. Kasi pag nalipat ka na talagang babay na talaga. Ako, nag-create na rin talaga ako ng strong bond with them. Nahirapan ako mag-say goodbye. And nung nalipat ako sa current account ko, madami akong kabatch na hindi ko nakasama ngayon. Dahil natanggal o umalis na. Umayaw. So, hindi talaga siya para sa mga mahihina ang loob, lalo na kung meron kang attachment issues. Bawal po yung may attachment issues sa call center. Grabe, no? Sa bawat bunot natin, lalong tumitibay, lalong na-enforce yung idea na hindi talaga for the faint-hearted ang BPO. Okay, tingnan natin. Medyo magaan-gaan. Kabit culture. Gaano katotoo? Kabit culture? Oo, kasi may mga perception. Oh my God. Oo. Gaano katotoo? Kami ay gusto lang naman namin malaman. Hindi pa papakita yung mukha ko. Kung magpapakatotoo lang din naman, nangyayari talaga siya sa loob. Pero hindi naman, huwag naman natin lahatin. Okay. Oo. Pero nangyayari siya. Nangyayari siya. Hindi ko siya matatanggi. Bakit kaya? Siguro nga,
dahil nga nabanggit ko kanina na yung trabaho na to, hindi to abnormal na ginamang normal. For example, last na yung time mo with your family kasi you have a different time zone na. Kaya pumapasok ka sa gabi. And Saturday and Sunday is also your family time. And may pasok ka ng ganung mga panahon. Nalalasan yung time mo to bond with your loved ones or with your partner. And hindi ko kasi masasagot kung ano iniisip nila, bakit sila magkakagusto sa katrabaho nila. Pero yun nga, parang hindi ko kasi madidig and deeper pa, pero nangyayari talaga siya sa loob. Baka din kasi ayun nga, rupok hours, yung mga madaling araw. From 10 p.m. to 6 a.m. yung... Nakakarupok kasi pagdating ng 1 a.m. Charot lang. Okay. Okay. Next. Ayun, salary. Ayan. Medyo nabanggit mo siya in passing na yung starting ngayon. Dati nagsimula 25K. Ngayon, 15K na lang at sa mga probinsya pa, could go as low as 9. Yeah. So, hindi nakakasapat. For me, kasi ako lang naman mag-isa eh. And nag-share lang naman ako kung ano yung kaya. And sa akin, siya. Sapat siya. Pero the question is, what if I'm a working student? And what if may pamilyang sinusuportahan? And what if may pamilyang sinusuportahan? And what if may anak ako na pinapaaral? May asawa akong sinusuportahan? So, nung kokanda kami pumupunta kasi kami sa mga BPO hubs, yung org namin, Abian. Tinatanong din namin kung sapat ba yung sahod nila. Maririnig mo talaga from them na hindi talaga. Na kahit yung consumption na mas mataas yung sinasahod namin from other workers, from other sectors, hindi talaga sasapat yun eh. So that's why most of the call center agents are eager to pass their KPIs, to hit the metrics, para maabot yung incentives, yung performance-based incentives. So yung incentives, yung mga bonus, yun yung... pandagdag na lang. Para maging sapat. Para maging sapat. Pero kailangan mo munang baliin sarili mo. Para maabot yun. Nakakalungkot, no? Kasi inisip ko, di ba yung basic pay mo, dapat yun palang sapat na. Oo, dapat ganun man talaga wage. Yung living wage. Pero, di ba, yung magkano yung living wage, magkano yung current wage ngayon sa Manila pa lang? Sa around, dati, nung naabotan ko, 573 pesos per day. Per day. Recently nga lang, nagtaas ng 35 pesos. So, 600? Nasa 600 or 700 na yung minimum wage per day. And if you're going to, based on dun sa parang studies din, ang living wage para isang pamilyang Pilipino ay nasa 1,200 pesos per day. So, if that's the living wage na dapat, at nakabubuhay at sapat sa gastusin mo bawat araw. Napaka natin, below. May disconnect. Sobra kasi ang laki nung disparity sa 1,200 sa 700 or 600. Parang pa nga kalahati o less than kalahati yung kulang sa iyo. So paano yung gastusin mo kinabukasan? Doon din na iipit yung mga Pilipino na kumapit sa utang at mabaon sa utang. Not because they want to. Yeah. Kundi para mabuhay. Para mabuhay at wala na silang choice. Wala na akong words. Okay, muna tayo ng next one. Job insecurity. Job insecurity. Ano yan? Parang medyo napahapyawan mo rin yan kanina. There are kasi, ang daming issues talaga sa BPO. And yan yung talaga yung pinaka-main. Kasi your job is the one that's going to sustain your everyday life. So, nararapat lang din talaga na ang bawat may secured na jobs. Even though BPO industry issues regularization sa mga employees after 6 months, consider mo pa rin na parang kami, mga contractual. Kasi, for example, ako, na-pull out ako sa first account ko. Good thing na na-reprofile ako. There are instances kasi na some agents are na-floating status. Ano naman yung floating? Floating status is you're employed, pero wala kang ginagawa kasi wala ka na sa isang account. Nangyayari yung floating status pag nagpo-pull out si client.
o pag na-terminate na yung contract with client and your company. Mm. And pag wala na, wala ka nang ginagawa. And sa amin, nakalagay pa nga sa contract namin, no work, no pay. Talaga? Yeah, no work, no pay. So, dahil wala ka ng account, wala ka nang gagawin, wala kang trabaho, wala kang ginagawa, wala ka ring sahod. So, you're going to be, tagged as floating. Lalagay ka na sa floating status. Hanggang sa mahanapan ka na ng ibang program or ibang account. Ang hirap ng ganun. Kasi paano kung habang naghahanap sila, kailangan mo nun ng pera? Ayun nga. So, some BPO companies, nagbibigay lang sila ng bayad. Pag na-floating ka, like, for at least 1 month or good thing pa kung 3 months. Pero there are chances na na-floating ang isang agent, matagal yan ng 1 taon, Grabe. ilang buwan, hanggang sa mahanapan ka. Kasi yung mga BPO companies yan, hire lang sila ng hire. So, there is a large pool ng mga employees na walang account. So, walang sweldo yung mga yun. Pero employed sila. Pero wala silang ginagawa. So, wala silang sasahurin. Naghahantay lang sila. That's why some people chose to, pag na-floating status ako, alam ko na to, lilipat na ako ng iba. So, hindi lang tao yung environment yung nagtutulak sa kanya para umalis. There are also this situation na yung account na, or wala ka Nawala ng sa choice, control mo. nawala na sa control mo. And with that, kaya sila nag-hire ngayon, patuloy pa rin yung Oo nga, actually, nakikita ko na Diba? palaging hiring. Never natitigil. lagi mo makikita yan sa social media. And pag pumunta ka sa mga BPO sites, ang daming tao sa recruitment hub Oo nga. na nag-a-apply. The reason is, yung ibibigay nila ngayon, yung current na offer nila na 15,000 entry level or 15,000 basic pay, yun yung ibibigay nila sa mga bagong mapatatanggap. Pero itong mga matagal na napo-pull out sa mga accounts na to, pag nagpo-pull out yung mga kliyente, ito na yung mga malalaki na yung sahod. So, it's also their tactics na parang Para maging mas mababa. mas mababa. Grabe yung kung kami, mga agent, may ways kami, para-paraan. Sila din may own ways din sila. May mga para-paraan din sila. And yun, yung nagsasuffer nga is yung workers, yung call center agents. So, kahit regular ka na, at na-floating status ka, at tumagal yan ng ilang buwan, tapos choice mo na lang kung mag-stay ka pa, mag-wait ka pa for another account, or lipat ka na ng ibang company. Mahirap na. Doon pa lang sa system na yan, na siya, manifestation na siya ng job insecurity. Ang hirap. It's one thing na mawala ng trabaho because of something within your control. But it's another na mawala yun Na hindi mo outside control. of your control. Yun din. Nakaka-frustrate siya as well. And also, there are things na situation na matatanggal ka na kontrolado mo naman. It's a case-to-case basis kasi. Pero pwede kang matanggal based on your performance. Kapag hindi mo na-hit yung mga... Pag hindi mo na-hit yung key performance indicators or yung KPIs or your metrics, mababa yung score mo. Hindi ka naman nila tatanggalin agad-agad. Ang una niyan, pag hindi mo na-hit o mababa yung score mo, ko-coaching ka muna, pwede kang mag-undergo ng another training. Pagbibigyan ka naman nila. So, yun nga lang, pag nagtuloy-tuloy pa, i-enroll ka na lang nila sa para ma-enhance pa, ma-hone pa yung skills mo kung saan ka naglalak. And it's a program. Tapos, once done, i-assess ka ulit nila kung gumaganda ba yung performance mo o hindi. Pag hindi na talaga, bibitawan ka na nila. Kaya pala ang daming hiring palagi. Either umaalis, na-floating, o natatanggal. And this KPIs or metrics kasi, ito yung mga naset na mga metrics ng management. Honestly, as an agent myself, sometimes, siya, questionable. Like, ikaw, if you're going to set a goal for yourself, diba? Ask mo din sa sarili mo if it's attainable. Realistically speaking. Yeah. Sometimes it is not. Kasi you know it from yourself na parang, kaya ba to? Like for example, bababaan nila yung AHT. Yung average handle time. Yung average handle time, ayun lang talaga dapat yung minutes. Yung time nakausap mo yung kliyente. Oh. And sa current ko ngayon, account, yung AHT namin is just 7 minutes. So, kailangan ma-resolve mo na yung concern nila within 7 minutes. And hindi yun realistic. Hindi siya realistic kasi we're handling flights eh. Sa flights kasi may mahaba-habang proseso to. Na-delayed or schedule change. Gusto na magbabago ng schedule.
hahanapan mo sila ng another flights eh. And magte-take to, time-consuming siya. So, yung process namin sa travel accounts talaga, siya, mahaba-haba siya. Compared sa retail, pwede mong bentahan ng ganito. Ito, bilhin mo na to, ganyan-ganyan. Mabilis lang siya matapos. Pero there are other accounts talaga, like for example, financial. Diba? Kailangan mo i-explain yung bill niya sa kanya. There are things na hindi pasok sa 7 minutes lang. May iba pa na mababa yung AHT. Like 2 minutes lang, 3 minutes lang. Ganun lang dapat yung call. Chika pa nga lang, di na kasya ng 7 minutes. Diba? Isipin mo pag-resolve pa ng problema. Yung mga questionable na yung mga KPIs, napaka-strict. Grabe no? Ito yung mga bagay. Ako personally, hindi ko alam to. And tingin ko hindi rin siya alam ng maraming mga tao na kahit yung mga aspiring na pumasok ng call center. So, it's a good thing that we're talking about this. It's a hard conversation to have, definitely. But I think it's necessary. Meron pa nga yung I don't know if you tried to call na sa mga customer service. Diba may siya, may survey after the call. Oo. Yan. Tapos parang kadalasan 3 questions siya kung gaano ka effective yung call, kung gaano ka effective o kagaling natulungan ka ba nung That's not actually yun yung score sa agent. And sometimes kami kasama siya sa namin, sa KPI, sa metrics namin. So dapat nagkakaroon ng dissatisfaction na scores. Like 5 being the highest, 1 being the lowest. Pasado pa sa amin yung 4. Pero pag binigyan na kami ng 3, sobrang na yan, dissatisfaction na yan sa amin. Pula na agad yan. So may grade kayo, not only within work, but also coming from the client. Coming from the customers, coming from the callers. Pressure. And sometimes nabibigyan kami ng mababang score dahil lang sa hindi sila satisfied with the company or with the account. Pero kayo yung may salo. Kami yung may salo. And there are times din na may score din kami sa quality assurance. Papakinggan yung calls namin. Tapos dapat sinusunod namin yung step by step. Na dapat from the start, nakuha mo na yung name ni client, ni customer. Tapos dapat hanggang dulo masasabi mo siya. For example, is there anything else, Mr. Smith? Ganun. Ini-score nila yan. Tapos, for example, the sales. Part na ng call process nyo is mag-cross-sell, upsell ka. And there are calls na hindi mo dapat binibigyan ng cross-sell, upsell. For example, nagreklamo na yung customer. Bebentahan mo pa ba siya? Pero hindi. Part siya ng process mo. So, gagawin mo pa rin siya. Pag ginawa mo, which is unfair. It's either magkakaroon ka ng mababang score from the caller o hindi mo i-offer yung cross-sell and upsell para tapos yung call. Pero maaapektuhan ka naman sa quality assurance, sa QA score mo. So, napaka, siya. Naiipit. Oo, naiipit talaga. Unfair. Really unfair. Ayun. Schedule, fixed or flexible. Nabanggit mo, di ba, na ikaw, Wednesday, Thursday ka off. Pero, paano nagbabago yung schedule? Iba-iba ba siya per account? Iba-iba siya per account. Ako kasi, yung team ko, nag-handle may specific na task. So, bawal ako mawala ng Saturday, Sunday. So, bawal talaga ako mag-off ng Saturday, Sunday. Pwede ko ilipat. Pwede ako magpa-request gusto ko mag-off ng Monday, Tuesday. Sige, pagbibigyan nila ako. Pero hindi ko pwedeng i-request na magpa-off ng Saturday, Sunday. Kasi mas kailangan ako dun. May cases ba? May accounts ba na all 7 days of the week? All 7 days of the week. Siya? Bawal siya. Pero there are chances na magpapa-RDOT yan. R. Rest day OT. So, papapasukin ka. May ibang sinasamantala yung... Kasi mas mataas yung rate, diba, per hour pag OT. Lalo na pag rest day OT. So, yung iba na kailangan talaga. Tatrabahoin talaga. So, may mga pumapasok ng 6 days a week para lang may malaki-laking maiuwi. Kasi na-mention mo na hindi nakakasapat yung basic. So, dun nila binabawi. It's either sa commission, sa incentives, or sa OTs. And may iba naman na meron kami tinatawag na 4x11. Ano to? Mas mahaba yung working hours nila. Pero 3 araw yung off nila. So, 11 hours, 4 days. Yeah. 11 hours. Ano oras ka magsisimula magtrabaho nun? For example, siguro, if we're going to start by 5 a.m., dapat tapos ka na by 4 p.m. Pero 3 araw yung off mo. So, may option kang ganon? Or sila nagbibigay ng ganong schedule? Sila nagbibigay ng schedule, pero pwede ka magpa-request.
sa kanila. Na. For example, mas preferred mo yung off ng ganitong araw o mas preferred mo mag-work ng 4/11. So, dinidinig naman kapag ganun, kapag nag-request. Pero subject for siya, approval. So, hindi pa rin sigurado. Oo, pwede ka mag-request pero hindi pa rin sigurado. Pero pag student ka, for example, pwede ka naman mapagbigyan. Ano naman sila, tumatanggap naman sila actually ng mga student. Pero yung iba ginagawa, nagsisinungaling pa sa interview na hindi daw sila estudyante. Pero pwede naman nilang aminin after makapasok na sila. So yung iba, nagre-request na, student po ako, baka pwede pong magpalipat ng ganitong schedule. Pinagbibigyan naman sila. Pero grabe yung mga working student, no? Oh, sobra. Nag-aaral ka sa umaga, nagtatrabaho ka sa gabi. Believe nga ako sa kanila eh. Mm. Sobrang, sabi ko, paano yung nagagawa yan? Oo. Tutulog pa ba sila? No? Marami akong katrabaho ng working student. May isa pa nga na law student eh. Grabe. Pero day shift siya. Tapos ang pasok niya around 6 a.m. Tapos, natutulog ka pa ba? Oo naman. Alam mo ba, law student? Talaga ba? Mga ganun ba? Paano ka nagbabasa nung inaaral mo pa? Sometimes nakikita kita, nag-OT ka. Baka dinidiskartehan na lang din. Oo. Sabi ko, ako nga kahit minsan kompleto yung tulog ko, naantok pa rin ako sa trabaho. Pero ikaw hindi kita nakitang inaantok sa trabaho. Nakakabilib sila talaga. Oh. Kudos to all working student. Ilan na ang 5? May 5 pa tayo. Ayan. Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa? Sige. Okay. Ayun, pinagkaiba ng BPO. Ayan, pinagkaiba. Ako nagsulat niyan, so syempre. Oo. Nagkaiba ng BPO call center agent at virtual assistant. Oo. Anong difference ng call center agent sa virtual assistant? Sa In terms of work. in terms of work, Same lang. same lang. We're still assisting clients. Still assisting customers. Pero sila kasi parang direct na. Direct to the client. To the client na. Kasi kami, BPO, actually there are 2 types pa nga ng BPO eh. There are yung captive o yung in-house. So pag in-house, mas malaki yung kita. Okay. Direct client na yung kung saan ka employed. And there are traditional companies, like kung nasaan ako employed ngayon. The traditional ones are, like there are, parang, they are an agency. So, sila yung nasa middle. Sila yung, middleman between clients and us. So, yung bayad nila sa bilang ng mga agents, syempre may porsyento. Oo. Kaya mas mababa din. Kaya mas mababa yung sahod namin compared sa mga captive or in-house. Pero, sa virtual assistant naman, na siya eh. Mostly direct. Nung nag-research din kami, nag-research kasi kami actually sa virtual assistant, ongoing pa rin siya. Sila na kasi yung may-ari yung equipments nila. Unlike sa BPO, they are provided by the company. Tapos sa virtual assistant, ang binabayaran na lang talaga yung services mo. Kaya siguro yung virtual assistant, pwede gawin sa bahay. Pwede gawin sa bahay. Pero ang BPO, mostly on-site. On-site. Pero nag-offer pa rin naman sila ng work from home setup. Pero directly na rin kasi sila eh. Parang yung bayad directly sa'yo. And sa amin kasi, yung BPO parang pang malakihan siya. Parang sa malalaking company chains, for example sa retail, kumukuha sila o nag-outsource sila mostly sa mga BPO companies unlike dun sa mga virtual assistants. Like, yun ang pansin ko. Sa virtual assistant kasi parang 1 agent, 1 client na ratio. Actually, meron kaming guest dito. First episode namin actually. Virtual assistant siya. And ayun, nakwento niya na mostly direct. So, nakaka-interact niya. Nagiging close niya yung mga kliyente niya. Ganun pala yung difference. Hello, Mommy Julie B. Sige, balikan ko yung first episode na yan. Yes, thank you very much. Okay, meron pa tayong 4. Sige. Kaya pa ba? Okay. Kaya pa. Ako nabubunot next. Okay. Ang ating next ay, nadaanan mo na to. Power tripping. Ayan. Nadaanan mo na. Yung power tripping na yan, naranasan ko na rin siya. Actually. In what way? Ano ang experience mo dyan? With my, with my own supervisor yan eh. Supervisor mo ngayon? Hindi, before. Siya, mahirap siyang, katrabaho. Outside of work, siya, vibe, magiging friend mo. Pero inside, Nagbabagong anyo. Nagbabagong anyo. Grabe talaga siya. Instances niyan, syempre, supervisor mo siya. And bago pa lang kami. Nagtatanong kami sa kanya. Which is a good thing dapat. Bigla ba naman binalik yung tanong sa amin? Ikaw, anong gagawin natin sa ganito, ganyan, ganyan?
Kaya nga po ako nagtatanong. Mm. Parang binabalik niya yung tanong sa amin. Tapos, siya yung isa sa mga supervisor na ayaw mag-take ng supervisor call. Paano supervisor call? Ano kasi, may chances na yung caller nagre-request ng manager or supervisor. Okay. Pag Siya gusto hindi nila ng talaga. higher up. Mm-mm. Paano kapag ganun? Kayo sumasalo? Hindi, de-escalate namin sila. So kayo na lang gagawa ng paraan? Kami na nagagawa ng paraan para i-end na nila yung call. Or offer namin ng callback, ganyan. Basta pag sinabi niyang de-escalate talaga na hindi namin ipapasa sa kanya. Iiyak ka talaga sa kanya. Sa iba naman, sa mga katrabaho ko na nasa ibang team, dyan talaga yung, dahil pinag-iinitan na siya ng boss namin, yung isang supervisor na to, pinag-initan niya rin yung agent niya. Tapos, hindi niya pinag-lunch. Grabe. Hindi niya pinag-lunch yung agent. Yung scheduled lunch niya. Sabi niya, huwag ka muna mag-lunch tayo. Tapos, muna yan lahat. Yung mga backlogs mo. Pwede ba yun? Pero magte-take pa rin siya ng lunch. Hindi nga lang scheduled. Ang daming klase ng power tripping sa loob. Yun din, nangyari din talaga yung nung March 1. Ako considered ko na rin talaga yan na pang pa-power trip nila. Kasi nga, nung bago ko mag-decide na mag-immediate resignation nung March 1, napalipat-lipat na ako sa ibang team at na-upskill na ng ilang beses. Tapos, nahihirapan ako makapasok sa incentive sa performance ko. Tapos, nakuha ko naman yung best ko. Tapos, nililipat-lipat nila kami sa sa iba't ibang task. Binibigyan kami ng mga multiple jobs assignments, ganyan. Tapos, parang lately na lang din namin na-realize ng isang kong kaibigan na parang, ano ba ito? Pinapasa sa atin. Lahat na parang mga escalation na to. Hindi naman tayo dapat gumagawa nito. Tapos, nung mag-immediate resignation na kami, binigyan na kami ng LOA, ng 1-month LOA, ng pahinga. Parang, hindi na kayong umalis. Papahingayin na namin kayo. Tapos after mo bumalik balik na kayo din sa trabaho. Oo nga, no? Parang siyang power tripping na medyo ginawang subtle. Maraming forma siya, iba't ibang klase. Pero, mararamdaman mo naman talaga siya eh. Mahirap nga lang siyang pasagin. Mahirap siyang labanan. Oo, kung kailangan mo yung trabaho. Minsan, lulunukin mo na lang. Oo. Yung buntong hininga. Okay. Okay. Next. Sige. Tatlo pa tayo. Kaya pa? Kaya pa. Okay. Kaya mo pa? Kaya pa. Bisyo. Okay. Personal na yan Kasi dati, nung high school ako, naisip ko pumasok ng call center. Parang kasi maaga yung uwi ko eh. Try ko lang. Nung niraise ko sa pamilya ko, hindi pwede. Matututo kang uminom dyan. Matututo kang magbisyo, manigarilyo. Bakit may ganong perception? At gano'ng katotoo? Totoo na may bisyo. Pero again, hindi natin lalahatin. Karamihan sa mga call center agents ay may bisyo. Nag-yosi, nag-vape, iinom. Pero there are personal things na nila to. Maybe pang cope up nila sa Outlet stress nila. It is an outlet for them. Pero yung parang ground siya para manghikayat na magbisyo, I think it is not. It is more on the environment kasi. And the kind of work that you're doing. Again, parang you are being pushed to do these things. Not by your colleagues, not by your team, not by your workmates, but like the kind of system itself. Parang nakaka-stress na tong buhay nito. Parang kailangan ko rin mag-unwind. Sino nakikita nilang paraan? And with that, di ba, pag nagsama-sama, minsan pa nga gagawa sila ng way para nakapag-inom sila ng sama-sama. Kasi dun sa araw na yun, dun nila nalalabas yung mga hinanakit nila sa trabaho. Kasi nga, hindi naman maayos yung work-life balance namin. Kasi nga, kakaiba yung oras namin. Sa gabi kami, tas tulog kami sa umaga. So yung dapat na nagagawa namin sa gabi na magpahinga, ang nagagawa namin na mga gawain dapat sa umaga, hindi namin nagagawa. So, iba na rin yung epekto sa amin mentally, emotionally. And kami-kami na lang din na magkakatrabaho. Yung nakakaintindi nun. And sometimes sa mga inuman, doon namin nalalabas na pag bad trip kami sa isang supervisor
bad trip kami sa isa naming katrabaho o alam namin na unfair yung KPIs or metrics, doon namin pag-uusapan. And yung vision na nakikita nila na pag-iinom, it is our way to see things na parang pagsama-sama yung mga problema namin, tapos alam namin may mali. Kaya ito lang way namin kasi wala na ganun na talaga yung sistema sa loob. Ang hirap. Ang hirap. So, a lot of people judge that. But also, ito yung realidad. Pero again, we're not encouraging, lalo na yung mga bago, Of course. na mag-smoke. Kasi kahit kami, gustong-gusto namin tumigil sa yosi. Ako, nag-smoke na rin ako. Mga katrabaho, gustong-gusto na talaga namin tumigil sa pag-yosi. Kasi alam namin na unhealthy na tong namin, lifestyle na to, na yung pag na-stress kami, yosi agad. Nakikita namin na parang mali na to. So parang dahil nga, nai-stress kami at yun na lang yung coping mechanism namin. Parang nakikita namin, hindi kami makawala. Parang it's a cycle na, pero for us, alam namin mali to. Unhealthy siya. Actually, yung na-mention mo na work-life balance, isa yan sa dalawang natitira. Sige. Okay, bubunutin ko na ang, ayan na nga, work-life balance. Work-life balance. So work-life You wanna balance naman. add anything? Sa work-life balance, nabalita pa nga yan ang mga Filipino, kahit na anong sector, pangat talaga yung work-life balance. Ganun din naman sa BPO. Kasi, ayun nga, katulad kanina nasabi ko kanina, Yung oras ng trabaho. Tulog kami sa umaga, gising kami sa gabi. And hindi namin nagagawa yung, kunyari, family bonding tuwing Saturday or Sunday. Kami, magsasat kami ng another day for that. Paano kung may trabaho din, yung mga kapamilya o kaibigan mo, di ba? So, yung mga recreational activities na dapat kasama namin yung mga kaibigan o mga loved ones namin, hindi namin madalas nagagawa. And that is why mataas talaga yung rate ng mga agents, mga BPO workers na may mental health problems. With effect na rin siguro yung oras. Kasi mostly women yung affect. Syempre sa hormonal imbalance dahil nga gising sa gabi, tulog sa umaga. Ang pinaka-pro na naaapektuhan dito is yung women with their reproductive health. May ganun Kaso talaga aspect. siya. And with men naman or in general, yung bigat ng trabaho, yung stress, yun yung nag-a-adapt to effects sa mental health mo. And yung pang de-stress mo sana to cope up with your mental health problems ay hindi mo nagagawa sa na dapat kasama mo yung support system mo. Or things that you wanted to pursue. That's why bilib nga ako sa mga estudyante kasi ay sa mga working student kasi nagagawa nila na magtrabaho at mag-aaral. Pero again, not to romanticize them, it shouldn't be that way. Kasi dapat sila bilang mga estudyante, dapat nag-focus sila sa pag-aaral nila. Pero sa hirap again, ng buhay. they are left with no choice but to do this. So that's why inask ko rin sa sarili ko, paano kaya yung mga work-life balance na itong mga to? Kasi estudyante itong mga to. Good thing naman sa kanila, may support system sila sa school, sa family nila, other friends nila. Pero what if yung iba na walang ganung klase? Dito mo makikita na ang work-life balance, no matter how talked about it is a luxury. Hindi lahat meron yan. Hindi lahat meron. At hindi lahat afford yan. Kaya na sa amin yan. Guilty pleasure na namin yung tulog. Grabe, Enough sleep. Yung necessity na tulog. Oo. Even yun, luxury pa. Luxury pa siya, diba? So, pati yung yung panonood mo ng favorite series mo. Na rin siya eh. It's either gustuhin mo na lang mag-sleep ng pagkahaba-habang oras o pilitin mo pa yung sarili mo na lumabas. Kaya yung mga call center agents, pag off nila, tulog sila buong off nila. Parang tinulog lang nila dahil nga sa burnout na rin talaga. Gets naman. Doon ka na lang bumabawi ng pahinga mo. Physically, mentally, emotionally. Yung mga talents mo pa, may mga things ka kasi na isa-sacrifice once na pumasok ka talaga sa loob. And there are things na talaga na malalet go mo. Madami. From what you said, oras sa pamilya, oras sa sarili mo, tulog. Madaming sakripisyo. Yung mga gusto mong gawin, mga talents mo, hindi mo na hindi naman sa hindi mo na mapapursue. Mahirapan ka lang talaga makahanap ng oras. Oo. Para doon.
Kasi again, even yung mga ganung bagay, yung pag-pursue mo ng talagang gusto mo at hindi dahil kailangan mo ng pera, it is a luxury. Thank you for reminding me that. Oo nga, it is a luxury. I think I am in a position in my life na parang I feel so restless. Like I should be doing more. Bata pa ako, so dapat mas marami akong gagawin. Kapag tulog ako ng Monday at 8 a.m., parang feel ko guilty ako sobra. Pero what a luxury to have that pala. And what a great reminder for everyone na makikinig ng podcast na to. Ako pa lang eh. Okay. Nasa last na tayo ng ating fishbowl. Irate customers. Right, customers. Napakarami, actually. Ano mga experiences mo dyan? Experiences ko, Saan ka mahanap ng talaga. Ang pasensya mo? Na kapag galit yung customer, parang gusto mo din magalit na din. Actually, there are times na talaga na pag sobra na, hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo na magtaas ng boses. And unfortunately, nagawa ko siya. Pagtaasan ko siya ng boses talaga. Na-trouble ka dyan? Na-trouble ako dito. Muntik na ako ma-endorse. Talaga? Oo. Grabe, no? Kasi that is just one call. So, one instance lang na narinig sa call. What more pa kaya yung iba na isang parang maliit lang na yun napagtaasan ko lang siya ng boses. May iba pa na natatanggal pa ng mas minor pa doon. Kaya nung nabalitaan ko yun, na syempre na-alarma din ako syempre yung stake na dito yung job ko. Pero ayun nga, going back kasi nung interview din, tinatanong sa amin like, how do you handle stress or how do you handle irate customers? Oo, pero kasi it's one thing na sabihin mo sa interview na mahaba po ang pasensya ko. I can work under pressure. Kesa kapag nandun ka na sa sitwasyon na talagang sinisigawan ka na. Mamumura ka pa. Mamumura ka pa and mararanasan mo na. Kilalang kasi yung mga Pilipino bilang call center agents. Kahit sa iba't ibang bansa, mararanasan mo talaga na pagka-umpisa mo pa lang, opening spiel mo pa lang, pagka-hello mo pa lang, alam nila na Pilipino ka. There are instances talaga na it's either good naman sa kanya, para sa kanya na, you're Filipino, ganyan. Pero karamihan, racist. I don't wanna speak with you, I wanna speak with an American. Grabe. Ganun. Madalas yung ganun. Nung nasa retail ako, madalas. Pero ngayon naman hindi. Pero yung ngayon, ang madalas na lang talaga. Dahil nga, flights to. Nasisigawan kami. Yun lang, nasisigawan kami. Pero alam kasi na bawal magmura sa call. Kasi, may ganun, bawal. Pag minura ka na, pwede mo nang i-end yung call. Okay. Sabihan mo siya na, we don't tolerate this kinds of behavior. So, I'm going to end the call. Pero yung pag sumisigaw, kailangan mo rin tapusin yun talaga. Kailangan mabait ka pa rin. Kailangan kalmado ka pa rin. Mabait talaga. Meron pa yung condescending yung tone. Saan mo hinuhugot yung pasensya mo? Saan mo nakakabili ng pasensya na makabili akong 10? Matitaas talaga yung patience mo dito. To be honest, maging totoo na tayo dito. Ginagawa ito ng mga maraming agent. Yung mag-mute. Parang break muna. Break time. Break muna tayo. Sinahayaan mo na silang magsalita. Nahayaan ko muna sila. Kailangan, gaya ng sinabi ko kanina, pagkapasok mo pa lang talaga sa production floor, be attentive. Not just with your surrounding, with your workmates, but also through the call. Kailangan mo talaga ng active listening dito. Kasi bukod dun sa kukunin mo yung concern niya, kunin mo din yung mood. Kasi dapat mag-build ka ng empathy sa kanya. Kailangan mararamdaman mo talaga kung ano yung nararamdaman niya. Parang with that, mamaneuver mo yung call into parang kung nagsimula siya as a bad call, the goal is to end it na good. So may psychology side. Oo. Dapat bukod kasi sa the chances na maging good yung call is by giving them the resolution that they needed. Another factor is to check their mood. That's why, habang nire-resolve namin yung concern nila, sometimes nag-a-ask kami ng, how are you today? Ganyan. And dun mo habang ina-assess mo siya, nagkwento na siya ng buhay niya. Like, kwento niya talaga kung ano yung nangyari sa buong araw niya. Ikaw makikinig ka naman. That's great to hear. So, how's your knees? Bawal ka lang mag-ask ng mga personal questions. Ganyan. Pero, yung the way na pangangamusta pa lang, parang plus factor na yun sa kanila. Sometimes, may time na mali din ang pasok mo ng ask ka ng how are you doing today. Pasasabihin na lang, no, just fix this thing.
Ika-cut off Ayaw ka na ng talaga. ano, I don't ayaw ng wanna, small talk. ayaw na small talk. Tapos talaga ng Right trabaho. down to business. So, Iba iba't ibang na. klase din ng tao Iba't ibang talaga ang klase. hinahandle mo. No? May pasensyoso, may mabait, may kala mo galing sa impyerno. Joke lang. Gets naman. Pero grabe, yung patience, parang you're expected to be so much more than just human. Yeah. And to be honest nga, it has really cost me something inside me na parang kung sa trabaho, napapansin to ng mga kaibigan ko, kung sa trabaho, napapractice namin yung empathy namin. Na nag-active listening kami sa mga problema ng mga customers namin. Pero outside of, parang ano ka na, wala ka nang nararamdaman. After your shift, parang you just wanted to go to sleep or you wanted to go outside, hang out with your friends. Pero hindi mo na magagawa yun tulad ng dati na parang what if, for example, nag-share siya ng problema niya sa sa'yo. Parang hindi na sa amin, parang, ano ba, nakikinig ka ba? Naiintindihan mo ba ako? Oo, naiintindihan kita. Parang nagiging robotic. Robotic. May ganong effect. May ganong effect. Grabe. Parang nawawalan kami ng empathy sa labas. Pero Humanity. pero nagigets namin. Pero it's siguro yung capacity lang on that moment is hindi namin kaya dahil nga na-consume na rin kami sa trabaho. Alam mo, hearing you say that, it makes me feel even more grateful na pinagkakatiwalaan mo akong marinig lahat ng to. I feel like sa start pa lang ng conversation natin dito sa podcast, ang bigat na agad nung shinare mo sa akin. So thank you. Thank you for trusting me to hear them. I know I'm a stranger. But I'm so grateful to hear all of those. What an honor. Thank you. At thank you sa pagsagot ng lahat na to. Napakadami pala natin. Babawasan na namin to next time. Okay. Pero thank you so much sa pagsagot ng lahat nandito. But just to wrap things up, ang dami mo na pagdaanan. Sa trabaho, sa buhay. Just 20 years old. Pero again, parang lifetime na yung dinaanan mo sa 20 years na yon. Ano yung biggest lessons na nakuha mo from your life, from your very young life so far, and na gusto mong ma-share sa mas maraming tao? Siguro yung pick up ko na lesson from my experiences that gawin mo talaga yung una-una yung best mo. Same time, habang ginagawa mo yung best mo sa isang bagay, dapat hindi rin nawawala yung curiosity mo sa ibang bagay. Like, huwag ka lang mag-stick sa isang bagay lang. And at the same time, like, iba rin talaga nagagawa ng pagiging bukas yung isipan. And try to question things a lot. Anong nangyayari sa mga paligid mo sa mga bagay-bagay? Kasi, sa una, pag kunasya mo yung mga bagay-bagay, syempre, walang sasagot sa'yo niyan. Hindi mo rin alam yung sagot. So, ganda rin na itanong mo din siya sa ibang mga tao, sa taong malapit sa'yo. Ask for help. At the same time, try to be more understanding sa lahat-lahat ng mga bagay sa paligid mo, sa lahat ng nangyayari. And suriin mo. Dapat marunong ka magtimbang. And with that, even if kung saan ka man dalhin, kung gaano ka kalayo dalhin sa career mo, be kind. Be kind to kahit na sino. And even to yourself. Yeah. Especially to Especially yourself. to yourself. Dapat. Kasi with that, parang, mas malaki-laki yung maibibigay mo din sa iba. And especially to yourself, yung fulfillment. So once sa akin, fulfill ako pag naiintindihan ko yung isang tao. Siyempre, balik nun sa akin na ang saya-saya. There's fulfillment. Yeah. How about to yourself? Dami mo na pagdaanan sa buhay, sa karera, sa pamilya. If you were to give a message to your younger self, maybe yung ikaw a few years ago, kung naglayas ka, dami mong ginawang sacrifices, what would it be? Minsan mo lang marinig tong word na to pero sa sarili mo pa manggagaling. I'm so proud of you. Kasi, parang tama yung sinasabi na malayo na pero malayo pa. Nakaka-proud lang din kasi gawa mo siya. Pagtagumpayan mo yung mga challenges na yun. Even if nalagpasan mo yung mga very trying times and you have made a lot of mistakes, but that's okay. Yung mistakes kasi na yun, yung parang naging lesson, nagturo sa'yo na it's okay to make mistakes, but learning from it, yung mahirap na process. And to admit that you made the mistakes, it takes a lot of courage to do that. But somehow, you have managed to do it, to admit that you have made a mistake. Pero yun naman, proud ako kasi at least kaya mo nang aminin na nagkakamali ka and handa kang gawin na kung ano yung tama and i-correct yung sarili mo.
yung magpanibagong hubog, yung to keep on reinventing yourself. Hindi naman talaga nawala yung spark dun sa batang yun. Dala-dala mo pa rin siya hanggang dito. Pero, ayun, at the same time, masaya ako kasi delayed yung pangarap mo kasi ikaw na bata ka, masyado kang nagsaset na ng mga kung anong dapat mangyari sa'yo in the long run. Pero, mas okay pala na if you take things the way they are. Sabay ka lang sa alon. Pero sumagwan ka rin. Sabay ka lang doon, okay lang, delayed yung kung ano man yung pangarap mo. Di mo man siya na-achieve ngayon. Pero soon, pero ngayon kasi iba na yung pangarap mo ngayon. And mas nakakatuwa yung pangarap mo ngayon kasi mas simple na lang siya. Pero mahirap siyang gawin. Magsasacrifice ka na naman again ng mga malalaking bagay. Pero it's okay kasi dito sa bagay na to, you're very devoted and handa mo nang gawin kahit ano. Yun lang. Delayed but not denied. And I know I'm a stranger, but I am proud of you also. I wish hindi mo pinagdaanan lahat ng mga mahihirap mong pinagdaanan, but thank you so much for blessing us with your story. Thank you, Renzo. Thank you so much. You. I'm a changed man. Thank you so much, Renzo. Thank you.